Hindi ka mahina. Hindi ka rin kulang sa disiplina. Pero may isang bagay na mas malakas kesa sa motivation mo. At mas tahimik pa. Environment. At hanggat hindi mo inaayos ang paligid mo, palagi kang mapapagod kakagamit ng willpower. Karamihan sa tao, iniisip na ang problema ay kulang sila sa kontrol. Dapat mas disciplined ako. Dapat mas matibay ang loob ko. Dapat hindi ako tinatamad. Pero pansinin mo, kapag nasa isang lugar ka na puro distraction, ang hirap mag-focus. Kapag ang phone mo nasa tabi mo, ang dali mag-scroll. Kapag ang mga tao sa paligid mo ay puro reklamo, unti-unti kang nahahawa. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil tumutugon ka sa kung anong nasa paligid mo. Ang behavior, hindi laging produkto ng desisyon. Madalas, produkto ito ng design. Ano ang madaling gawin? Ano ang convenient? Ano ang default? Kung mas madaling mag-scroll kaysa magbasa, mag-scroll ka. Kung mas madaling gumastos kaysa mag-ipon, gagastos ka. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil yun ang pinakamadaling option. Willpower is limited. Sa umpisa, kaya pa. Excited ka. Ganado ka. Pero habang tumatagal, kapag pagod ka, kapag stressed ka, kapag marami kang iniisip, bumabagsak ang self-control. At kapag bumagsak, ang iisipin mo, mahina talaga ako. Pero ang totoo, hindi mo dapat inaasa sa lakas ng loob ang bagay na pwedeng ayusin sa setup. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo. Simulan mo sa maliit. Gusto mong magbasa? Iwan mo ang libro kung saan ka nauupo. Gusto mong mag-focus? Ilagay ang phone sa ibang kwarto. Gusto mong mag-ipon? Gawing automatic ang transfer. Tanggalin mo ang friction para sa tamang bagay. Dagdagan mo ang friction para sa maling bagay. Simple, pero powerful. Kapag maayos ang environment, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Ang tama, nagiging default. At kapag ang tama ang default, unti-unti mong pinapatunayan sa sarili mo. Ako pala yung taong ganito. Doon pumapasok ang identity. Hindi sa biglaang transformation, kundi sa araw-araw na setup na sumusuporta sa iyo. Focus won't survive chaos. Consistency won't survive friction. Identity won't survive kung araw-araw kang nilalabanan ng sarili mong environment. Patience helps you stay. Environment helps you last. Kung pakiramdam mo ang hirap maging taong gusto mong maging, baka hindi ka kulang sa effort. Baka kailangan mo lang ayusin ang paligid mo. Kasi minsan, ang pinaka-epektibong pagbabago, hindi nangyayari sa loob, nangyayari sa paligid. Welcome to Aral Yaman TV.